Marami ang may bayag pero kakaunti ang may paninindigan, at ang 5 bagay na ito ay unti-unti kang ginagawang mahina, inutil at utak lampa kahit mukha kang matigas sa labas. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming lalaki ngayon ang nagmumukha pa ring bata, walang direksyon, walang dangal, walang kinabukasan at mga immature na geng-geng. At kung matatamaan ka sa mga babanggitin ko rito, huwag kang magalit sa akin. Magalit ka sa sarili mong kahinaan. And don't forget to like and subscribe dahil alam mo na ito ang makakatulong sa iyo na i-improve ang pagkatao mo mula sa loob. Let's begin. Number 1. Waiting for motivation. Hindi masama ang pagkakaroon ng motivation. Ngunit kahit kailanman, hindi mo yan masasandalan sa oras ng pangangailangan. Hindi mo maaaring asahan ang anumang uri ng motivation. Motivation is unreliable because it comes and goes. Isang araw motivated ka, kinabukasan hindi na. Hindi pwedeng ganyan. Paano ka magbibuild ng consistency, discipline at strength kung nakaasa ka lang sa motivation? You will grow weak. Pahihinain ka niyan habang tumatagal. Hindi mo mamamalayan na lumalambot na ang pundasyon ng disiplina mo hanggang sa tuluyan kang matibag. Mentally weak men wait for motivation, while mentally strong men rely on discipline. Kumikilos sila, motivated man sila o hindi. Kumikilos sila kahit pakiramdam nila ay ayaw nila. Kumikilos sila base sa disiplina, hindi base sa emosyon. Kaya ikaw, kung naghihintay ka ng motivation para kumilos, huwag ka nang maghintay, huwag ka na rin kumilos dahil wala ka rin naman matatapos niyan. Titigil at titigil ka rin kapag hindi ka na motivated. Nagsasayang ka lang ng potensyal at sinisira mo lang ang mental strength mo. Nga pala, open na ang ating membership para sa may mga gustong sumali at makinig sa mga private content. Join Kawan Membership kung interesado kang malaman ang iba't ibang taktika ng lipunan, gobyerno at sistema. Dito natin utay-utay na i-expose ang matrix na mayroon ang bansang ito. Number 2. Negative self-talk. Ang utak mo isa yang battlefield at ano man ang isipin mo at sabihin mo sa sarili mo, yan ang magdidikta kung mananalo ka ba o hindi. Kung iniisip mo na mahina ka, nalalampa-lampa ka, na basura ka, na bulate ka at isang kahihiyan, magiging ganyan ka talaga. Lahat yan ay makikita at magmamanifest sa pagkatao mo nang hindi mo mamamalayan. Kaka-negative self-talk mo, magiging negative person ka rin. Lahat ng negativity sa paligid, maa-attract mo hanggang sa negative energy na ang pinoproject mo pabalik sa paligid mo. Congrats! Isa ka na ngayong tae, isang mabahong tae sa daan na iniiwasan ng lahat ng dumadaan. Magiging ganyan ka kung puro ka negative self-talk. At kung iniisip mong cool o kinaastig mo yan, isa kang clown. Cool kid na paimo, nakakasuka ka, tigilan mo yan. Hindi mo kinaastig yan, itigil mo yan at magpakalalaki ka. Walang astig sa ginagawa mong negative self-talk. Binubulok mo lang ang sarili mong utak. Number 3. Self-comparison. Nauunawaan kita. Alam kong minsan sa buhay mo, hindi mo maiiwasan na ikumpara ang sarili mo sa katayuan ng ibang tao, lalo na sa kapwa mo lalaki. Nanggaling ako dyan at matagal-tagal din ako dyan. Ngunit ito lang ang sigurado, wala kang mapapala dyan
dahil wala rin akong napala at walang taong pumasok dyan na may napala. Comparison is a silent killer of confidence. Kaya kung isinasaayos mo ang confidence mo, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Dahil yan ang sisira at papatay sa kumpiyansa mo sa sarili. The more you measure yourself against others, the less you value your own progress. Ipos mo yan, basahin mo ulit hanggang sa tumatak sa isip mo ang ibig sabihin niyan. Dahil ang realidad, gaano ka man kagwapo, kayaman, ka-successful, gaano ka man kagaling sa isang bagay, there is always a bigger fish in the ocean. Yan ang katotohanan ng buhay. Ngunit hindi na yan mahalaga dahil ang tunay na kakompetensya mo lang naman sa buhay ay ang sarili mo. Compare less, improve more. Number 4. Quitting too soon. Kung gusto mong makita kung gaano katikas ang pagkatao o pagkalalaki ng isang lalaki, dito mo yan masusukat. Maraming lalaki ang tumitiklop na sa oras na humirap na ang sitwasyon nila. Magsisimula sila na may excitement sa muka pero kulang naman pala sa endurance ang dibdib. Kaya kapag sinubok na ng sitwasyon, tumutupi na at gusto nang umuwi. Ito ang tatandaan mo. Success is not about speed. It is about stamina. Kaya yung mga taong umaayaw na agad, hindi na nakakarating sa finish line. Nagpagod lang, hindi naman tinapos ang takbo. Quitting too soon guarantees you will never see the reward. Kapag sinimulan mo ang isang bagay tapos hindi mo tinapos, garantisado, hindi mo makikita ang resulta niyan. Hindi mo makukuha ang reward dahil umayaw ka na agad. Turuan mo kaya ang sarili mo na magtiis ng kahit konti lang. Dahil karamihan na ng tao ngayon, gusto instant na lahat. Hindi na makapaghintay at makapagtiis ng konti. Maging exemption ka sa kanila. Number 5. Blaming others. Gawain mo ba ito? Manisin ang ibang tao. Alam mo ba na kapag naninisi ka ng isang tao, para mo na rin binibigyan ng kapangyarihan ang tao na yon para kontrolin at galitin ka. When you blame someone or something, you are giving them power and control over your life. Halimbawa, kung sisisihin mo ako kung bakit ka mahina, maiinis ka lang sa akin. At yung inis mo sa akin, nanggagaling yan sa kawalan mo ng kontrol sa nangyayari sa'yo. Nauunawaan mo ba? Ulitin mo at pakinggan ulit dahil napakatindi ng mensahe niyan. Mentally weak men love excuses. Mentally strong men take ownership. Imbis na isisi mo sa iba, take ownership lalo na kung lalaki ka. Hindi mo ba alam na ang pangit tingnan sa lalaki yung mahilig magturo ng daliri para lang may masisi? Nagmumukha kang babaeng tsismosa sa kanto na nagme-menopause. Tigilan mo ang paninisi. Take ownership para hindi ka magmukhang iyaking bata. Tandaan mo, ang pagiging responsable ay tanda ng pagkakaroon ng kalakasan ng isip at puso. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.